Hello, good day. Ang topic natin ngayon is AC circuits, which is episode 9, all about impedance and admittance combination for series to parallel Y and delta networks. So part 2 ito ng topic na to. So meron tayong part 1 which is yung episode 8 kung saan diniscuss natin yung mga concepts and formula for the impedance, admittance ng series parallel, Y, and delta network. So ito yon. So kung hindi pa napapanood is ililink ko na lang sa description para ma-check nyo. So dito sa part 2, episode 9, as promised, magsasolve lang tayo ng more problems. So ito yung mga na-solve nating problems. Umabot tayo sa item number 5. Okay, number 5. Sa tuloy natin, let's have problem number 6. So sulat muna natin. Find the current I for the given circuit. Okay, so given this circuit, find the current I, phasor I. So paano natin nahanapin yung current I? Using Ohm's law, pwede natin kuhain muna yung equivalent impedance, ZT. Then meron tayong voltage source. Then yung nahanap natin na input impedance or total impedance, masasolve natin si current I using Ohm's law equal to V over ZT. So pero hanapin muna natin si ZT. So ano ba yung network natin or ano yung connection nila? So obviously we have a delta. A delta dito sa taas saka sa baba. Okay? Hindi lang to basta-basta series and parallel, right? Kasi meron ka ditong connection sa gitna. So try nating i-convert into Y, yung isang delta. Pwede sa taas or pwede sa baba. So again, wala namang definite method kung ano yung gagamitin nating conversion. Pwedeng delta Y or Y to delta. So kahit anong gamitin nyo, it's up to you. Pareho lang dapat yung magiging final value ng input impedance. So piliin ko na lang ay i-convert itong delta sa baba into Y. Okay? So consider ko lang muna itong circuit, yung network ng mga resistor, capacitor, tsaka inductor. So i-convert natin si delta sa baba. Okay, ito. To Y. So pag magko-convert kayo ng Y to delta or delta to Y, i-draw nyo yung magiging resulting delta or Y. So draw natin yung i-convert natin na Y elements. Okay. Dapat kung saan connected yung mga nodes ng delta dito, etong tatlo, yun nyo rin i-connect yung equivalent Y. Okay? So, sige, pangalanan ko to as Z1, pangalanan ko to as Z2, and this is Z3.
So, paano nga uli pag magko-convert from delta to y? So, pinakita natin yung formula or binigay natin yung formula doon sa episode 8, di ba? Part 1. So, kapag delta to y, so yung numerator is, kung si Z1, yung hahanapin natin, yung product nung adjacent impedances sa kanya or yung sumasandwich, pumapagitna sa kanyang mga impedance. Diba itong 8 ohm, J5 ohm, tsaka 5 ohm, negative J2 ohm na in series. Itong RL tsaka RC. So yun yung numerator, yung product nila. So product ng 8 plus J5, ito, then times 5 minus J2. Tapos palagi yung denominator is yung sum. Sum ng mga delta impedances. Itong tatlo. So sum up natin 8 plus J5, then plus 5 minus J2, tsaka 10 ohm. Okay, sige, mamaya natin computein. Gamit tayong calcu. For Z2 naman, so same pattern. Hanapin nyo naman yung dalawang delta impedance na nagsasandwich kay Z2 or adjacent kay Z2. Ito si Z2, di ba? E di, yung gumigit na sa kanya is itong 8J, 5 ohm, 8 plus J5, saka 10 ohm, right? So, product nun, yung numerator, we have 8 plus J5 times 10. Then, over the same sum. So, common yung mga denominator kapag delta to y. So, copy lang natin tong denominator. Then, last, for Z3. For Z3 naman, ito si Z3. Right? Ano yung adjacent delta impedance sa kanya? E di yung 5 minus J2 tsaka 10. So, yung numerator niya is yung product nun. 5 minus J2 times 10. Then, over the same denominator, yung sum ng mga delta impedances. Okay, o sige. So, gamitan na natin to ng calculator. Since this is a complex number, okay. So, yung calculator, ipunta nyo sa mode 2. Okay, tapos degree, shift to 3. Okay, sa Z1, we have numerator is 8 plus 5i, mali. 8 plus 5i times 5 minus 2i divided by yung sum 8 plus 5i plus 5 minus 2i plus 10. Okay, approximately 2.188 plus J 0.106 ohm. Okay. Pwede nyong store to sa variable, memory variable dito sa Calcu. Kung gusto nyo na lang ini-input yung stored value. Okay? Para eksakto din yung sagot. So, store natin, shift store sa A. Okay? Tandaan nyo yung Z1 nasa A. Okay?
So, nasa A na siya yung value nung Z1. 2.188 plus J 0.106 ohm. Tapos yung Z2 naman, so 8 plus 5i times 10 divided by, so same denominator, 8 plus 5i plus 5 minus 2i plus 10. Okay. Approximately 3.699. Then plus 1.691 J ohm. O, pwede nyo rin tong store sa B. Shift store B. Okay, tandaan nyo, itong Z1 nasa A, itong Z2 nasa B. Okay, tapos yung pangatlo, yung Z3, so that's 5 minus 2i times 10 divided by 8 plus 5i plus 5 minus 2i plus 10. Okay. Approximately 2.026 pala, 6 lang. Minus 1.134 J. So, pwede nyo store to sa C. Shift store C. Okay, nasa CZZ3. Okay. So, ngayon, yung mga values natin, pwede nyong ipalit. Tapos, i-delete nyo na yung original delta. Papalitan nyo na netong Y. Okay? So, i-delete na natin ito. Delete. 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 Yan. So, sige, ayusin natin yung drawing. Magiging, ano na to? So, series to, right? Si J4. Series si J4 kay Z1. Na series din si negative J3. Ito is J4. So, negative J3 naka-series kay Z2. Na parallel itong dalawa. Parallel. Connected sila dito. Na itong parallel na to is naka-series kay Z3. Okay. Tapos ito na yung hahanapan ng ZT. So ano ba tong Z1? Z1 is ito. Masyadong malaki. Sige, sulat ko na lang. 2.188 plus J 0.106 ohms. Tapos yung Z2, 3.699 plus J 1.691 ohm. Tapos yung Z3, 2.026 minus J 1.13.
So, pwede na nating hanapin yung ZT. So, paano yung ZT? ZT ay, okay, parallel itong J4 plus Z1 kay negative J3 plus Z2 na naka-series nga yung parallel kay Z3. So, sige, simulan natin dito sa series J4 tsaka Z1. So, Z1, ulong natin, Z1 plus J4. Okay? Kasi series, add nyo yung impedance na naka-parallel din kay series na Z2 and negative J3. So, add din natin Z2 minus J3. Okay? Na itong parallel na to is naka-series kay J3. So, i-add natin yung J3. I mean yung Z3. So, yan yung formula sa impedance, total impedance. So, gamitin natin yung formula kapag meron tayong parallel resistor or parallel impedance, I mean. So, pwede to yung 1 over Z1 plus J4 plus 1 over Z2 minus J3. Or pwede rin yung product, pag dalawa lang yung parallel networks or impedances, product nila over their sum. Okay, so it's up to you kung ano yung gagamitin nyo. Sige, ito na lang. Or pwede rin naman ito. So sige, gamit tayong calcu. Okay. So 'di ba naka-store sa calcu yung Z1 tsaka Z2. Yung Z1 is na kay A, yung Z2 is na kay B. Tapos yung Z3 is na kay C. So, yan na lang input natin. 1 over alpha A plus 4i plus 1 over yung Z2 alpha B minus 3i equal, then plus pa sa C, yung Z3 alpha C. So ito yung ZT. Approximately 4.704 minus J 0.313 ohms. Okay? Sige, so store natin to sa D. Store natin sa D. Shift store D. Okay, tandaan nyo yung total impedance nasa D. So may total impedance ka na, hinahanap si current, yung formula is voltage divided by ZT. Ano li yung voltage natin? Yung voltage ay 30 angle 0 degree volts. So 30 angle 0 degree divided by ZT. Ito yung 4.704 minus J 0.313. Which is nakastore sa D ngayon. So, divide natin 30 angle 0 divided by D. Recall natin yung D. Equal. Okay. 6 points. Sige, i-ano natin. I-polar. So, shift to 3. Approximately 6.3
364. Okay. Angle 3.802 degree. Amps. Okay. Pwede nyo ring i-input yung mga approximate na to. Yun nga lang, syempre may discrepancy sa final answer. Bawa, pag in-input nyo is yung mga may decimal na values na to. As for Z1, Z2, Z3. Kaka-round up natin, magkakaroon ng error, round up error yung final answer. Pero still, magiging close din naman yun kung dadamihan nyo yung decimal place value. Okay, halimbawa, 3 decimal place natin, di ba? Okay. So, malapit pa rin yun sa final answer. Kung di kayo nag-store ng mga values sa calculus, in-input nyo yung mga in-approximate na values for Z1, Z2, Z3. Okay, problem number 6. Problem number 7. Okay. For the circuit below, find the value of ZT. So, ZT lang yung hinahanap. Eight ohms, negative J, 12 ohms, 20 ohms, negative J, 16 ohms, 10 ohms, J, 15 ohms. Meron pa pala dito sa baba. Samahan natin ang capacitor, negative J, 16 ohms. So, meron tayong, ito pala, walang value yung gitna. 10 ohm pala. So, for the circuit below, find the value of ZT. So, ZT lang hinahanap. Wala tayong nakasupply na source. Okay. So, anong meron tayong connection? May delta ka uli, oh. Delta sa taas or delta sa baba. Right? Okay. So, pwede natin gamitan ng... So, para maiba naman, sige, ibahin natin. Delta to, di ba? Delta, tapos delta. Pero meron ka ring Y. Saan yung Y? Pwede rin tong Y, di ba? Y or T. So, pag tinry natin gamitan ng Y to delta naman, okay, ito, yung Y na to, ko-convert ko to delta para maiba sa previous na ginawa natin. Para magamit naman natin yung Y to delta conversion formula. So, sige, stretch natin para lang ma-visualize nyo. Kasi tito, nakati siya, pero pwede nyo namang stretch itong dalawang network, dalawang impedance. Gawin yung pa-Y. Islant nyo lang ng ganito
para maging y, di ba? Yan. Okay. So, gagawin nating delta, right? So, maglagay kayo ng resulting delta dito sa original y. Okay. Kung saan connected etong y dito sa nodes na to, yung tatlo, doon nyo rin i-convert natin na delta. Okay? So, dito rin sa tatlo. Tapos, sundan nyo lang yung connection. So, dito sa node na to, ito yon, meron kayong i-connect na series 8 ohm tsaka negative J12. 8 ohm, negative J12. Tapos, dito sa node na to, dito, tsaka dito, yan yun, di ba? I-connect nyo, ito, yung series na negative J16 ohm, tsaka yung 10 ohm. Tapos, dito sa node na to, ito yon, right? Ko-connect nyo itong series 10 ohm tsaka negative J16. So, 10 ohm, ito yon, tsaka yung negative J16 ohm. Yan. Tapos, diretso na dito sa wire na to. Okay. So, dito tayo maghahanap ng ZT. Okay, yan yung ating connection. So, pangalanan natin itong mga delta elements as, let's say, this is Z1, Z2, Z3. Okay, paano nga uli mag-convert from Y to delta? So, lagyan natin ng value pala to. This is 20 ohm, J15, tapos 10 ohms. So, pag kinonvert natin from Y to delta, so si Z1, anong value? Okay, yung formula natin, converting Y to delta is, so common yung numerators nila this time, common. Which is yung product nung mga Y impedances paired one at a time. Okay. Sa bawat impedance dito sa Y, sa halimbawa, pair muna natin si J15 tsaka si 20. That's J15, product nila, J15 times 20. Okay. Then plus, pair naman natin si J15 kay J10. So, i-multiply natin J15 times 10. Then last pair, ano pang hindi na pair? Si 20 ohm tsaka si 10 ohm. Right? So, 10 times 20. So, common yung numerators ngayon na to. Then, yung denominator for Z1 is, check nyo ngayon kung ano yung opposite. Diba ito si Z1? So, saang Y element siya opposite? Dito sa 20, right? Opposite siya kay 20 ohm. So, yun yung denominator niya, over 20. Sige, mamaya natin to kukumputin. Sa Z2 muna tayo. So, same numerator. Copy lang to.
Pero yung denominator ngayon ni Z2 is, check nyo yung opposite Y element kay Z2. Ito si Z2. Ano yung opposite sa kanya? Ito, right? Si J15. So, yun yung denominator niya. Over J15. Next. So, mamaya natin computean din. Z3 naman. So, again, same numerator. Copy. Yung denominator niya is hanapin natin yung opposite kay Z3 sa Y element. Diba ito si Z3? Anong opposite sa kanya? Itong 10 ohm. Okay? So, over 10. Yan. So, pwede na tayong mag-calculator. Okay, dito muna tayo sa Z1. Sa input sa calculator, so 15I times 20 plus 15I times 10 plus 10 times 20 over 20. Okay, so that's 10 plus 22.5 G. 10 plus 22.5 G. Sige, pwede nyo i-store. Store nyo sa A. Shift store A. So, tandaan nyo nasa A. Si Z1. Next, si Z2 naman. So, 15I times 20 plus 15I times 10 plus 10 times 20 over 15I equal. Okay. So, 30 minus 40 over 3J. Sige, store natin kay B. Shift store B. Tapos, yung Z3, 15I times 20 plus 15J times 10 plus 10 times 20 over 10. Okay, 20 plus 45I. Or 20 plus J 45 ohms. Sige, store natin siya sa C. Shift store C. Okay. So, papalitan na ngayon natin. Or, i-delete muna natin yung original Y network. Papalitan natin nung delta. So, dito sa drawing, i-delete ko na tong original na to. Na Y. Okay. So, pag niredraw natin, so magiging, sige, simulan natin dito. 8 ohms and negative J12 ohm. Okay, pwede nyo i-extend yung wire na to para mas ma-visualize nyo. Okay. Extend natin, tas patayo natin to, di ba, parallel? Okay, parallel si Z2 dito kay series negative J16 tsaka 10 ohm. Okay, dito sila nag-connect sa node na yan. Okay, ito yon na naka-series. So, extend natin yung wire. Naka-series dito sa parallel na to. Parallel Z1
and nakaparallel siya kay 10 ohm and 10 ohm and ano bang value nito? Balikan nga. Negative J16. Hindi natin nasulat. Sulat natin negative J16 ohm tong capacitor. So nakaparallel kay series 10 ohm and negative J16 ohm capacitor si Z1 parallel dito. Okay. Tapos ito na yung dulong node na yon, which is ito. Papunta na siya dito sa wire na yan. Okay. Which is meron pa tayong Z3 connected sa node na to tsaka sa node na yan. So ito yung node na yon tsaka ito. Right? Or dito na lang. Dito na lang natin i-connect. So may parallel dito na Z3. Z3. So ito yung hahanapan natin ng total impedance. So series to parallel na lang siya. Okay? Wala nang Y and delta. Sige, simulan natin dito sa series, dito sa parallel na to. Okay, parallel si Z2. So, bali ZT is Z2 parallel to the series 10 ohm tsaka negative J16. So, add lang natin yung series sa 10 minus J16. Na naka-series itong parallel na to dito sa parallel na to. Okay, so i-add natin dito sa parallel network nito, which is yung Z1 parallel to the series 10 ohm tsaka negative J16 ohm. So add natin (10 minus J16). Yan. So ito na yung total impedance nung branch na to. Okay? Ito na yon. Na nakaparallel kasi ito dito kay Z3. So ipaparallel natin tong equivalent na to kay Z3. Tapos, itong total parallel network na yan, naka-series na dito sa series 8 ohm and negative J12. So i-add na lang natin. So plus, so dito na lang, plus 8 minus J12. Para dito sa series RC. Yan. So ito yung total impedance formula natin. Pero gamitan natin ng formula for parallel muna to. Itong dalawa. So, di ba that's Z3 parallel to, so formula nito is Z1, yung product over sum na lang, Z1 times 10 minus J16 over Z1 plus 10 minus J16. Plus, another parallel, same formula, product over sum, Z2 times 10 minus J16 over sum Z2 plus 10 minus J16. Okay. Plus 8 minus J12. So, pwede nyo itong i-store mamaya sa CalQ. Bale, let's say, pag nakuha natin sa CalQ, store natin to sa D. Okay. So, yung value nito is ipaparallel kay Z3 ang formula. So, Z3 times D divided by Z3 plus D. Product over sum din kasi parallel. Then finally, i-add natin yung 8 minus J12. Sige, gamit tayong CalQ. Take note,
nakastore itong Z1 kay A. So, yung input nyo dito sa calcu is A. Itong Z2 is B. Okay. Tapos itong Z3 is C. So, simulan natin dito sa bracket. So, alpha A times 10 minus 16i divided by alpha A plus 10 minus 16i. Okay. Plus, so alpha B times 10 minus 16i over alpha B plus 10 minus 16i. Okay. Equal. Okay. Ito yung sabi kong i-store ko sa D. Okay. Store natin sa D. Shift store D. Okay. So, nasa D na to. Ngayon, yung input natin next is ito. So, C times D over C plus D plus 8 minus J12. So, alpha C times alpha D over alpha C plus alpha D then plus 8 minus 12i. So, ito yung ZT natin. ZT is approximately 34.688 minus J6.930 6.930 ohms. Okay, so yan yung answer. Okay, next. Number, ano na tayo? 7, 8. For number 8, find the equivalent impedance ulit. So 10 ohms, J15 ohms, 5 ohms, negative J10 ohms, 8 ohms, negative J5 ohms. Okay, so delta to Y ulit or Y to delta. So gamitan ko naman delta to Y ulit. Okay? Kasi obviously delta to. Right? Diba? Pag niredraw natin, okay, pwede nyong gawin ganito para naka-delta, hugis delta or triangle just to visualize mo, para mas ma-visualize.
Yan, di ba? So, 10 J15, tapos negative J10, 5, then 2 ohm, 8, negative J5. 8 ohm, negative. Yan. So, try natin i-convert itong delta to Y. So, lagyan nyo ng i-connect na equivalent Y. Ngurong natin. Okay, yan. So, dapat dito rin sa node na yan, sa tatlong node na to, kung saan nakakonect yung delta. Okay, so sige, pangalanan natin to as Z1, ito is Z2, ito is Z3. So, anong formula for delta to Y conversion? So, Z1 is, so diba check nyo yung adjacent na impedance kay Z1. Itong 10 plus J15 ohm, tsaka yung negative J10 ohm. I-multiply nyo, yun yung numerator for value ng Z1. So, 10 or negative J10 times series 10 plus J15. 10 plus J15. Tapos yung denominator, common yon as the sum nung delta impedances. Sum nitong tatlo. Okay, so negative J10 plus 10 plus J15 plus 5. Sige, mamaya natin compute sa calcu. Z2 naman, so meron tayong adjacent kay Z2. Ito si Z2, di ba? So ang adjacent sa kanya is negative J10 tsaka 5 ohm. So numerator nun ng Z2 is yung product nila. So negative J10 times 5. Okay, tapos copy nyo lang yung same denominator na to. Sum of the delta impedances. Then Z3. So saan naman si Z3? Ito. Ano yung adjacent sa kanyang impedance? Dalawa. Ito. 10 plus J15 tsaka 5. So multiply natin yon for the numerator ng Z3. 10 plus J15 times 5 over the same denominator. Gagamit tayong calculator. Sa Z1 muna tayo. So Z1, negative 10i, fraction muna, negative 10i times 10 plus 15i divided by negative 10, negative 10i plus 10 plus 15i plus 5. Okay, sakto 7 minus J9. Okay, tapos dito sa Z2, store pala natin, no? Store natin yung ans, shift store A. Although kahit exact naman siya, para mas madaling i-input. So, negative 10i, para na to sa Z2, negative 10i times 5 over negative 10i plus 10 plus 15i plus 5. Okay. Sakto ulit, negative 1 minus 3j.
shift store B. So, nasa B. Then, yung huli, Z3. So, 10 plus 15i times 5 over negative 10 plus 10 plus 15i plus 5. Tama ba? 10 plus J15. Sorry, may ano pala. May I to. Okay, tama. 4.5 plus 3.5. So, 4.5 plus J 3.5. Okay, shift store C. So, nasa C naman si C3. So, papalitan na ngayon natin ng bagong Y network yung original delta. Copy, and then di-delete natin yung original delta network. Yan. So, pag niredraw natin, so meron na lang tayo ditong Z1. Okay. Tapos, naka-series dito sa dalawang parallel. So, parallel si C3 kay 2 ohm. I mean, series pala si C3 kay 2 ohm. Na itong series C3 sa 2 ohm is parallel dito sa series Z2 tsaka 8 minus J5. So, Z2 naka-series kay 8 ohm, then negative J5 ohm. Okay. Tapos, ito na yung wire na yan. Ito. Okay, so dito natin nahanapin ngayon si ZX. Okay. So, ano na yung formula natin for ZX? Simulan natin dito sa series Z2. Z2, add natin yung 8 minus J5. Okay. Dahil naka-parallel itong series na to, dito kay series Z3, saka 2 ohm, we have, add natin yung Z3 plus 2 na nakaparallel dito kay Z2 plus 8 minus J5. Okay. Tapos, lastly, itong parallel na to, ito yon parallel, naka-series na lang kay Z1. So, i-add natin Z1. So, yan na yung formula natin sa ZX. So, gamitan natin ng formula to for the parallel combination. So, Z1 plus, so yung sum of reciprocal na lang. Reciprocal nung sum of reciprocal, I mean. So, 1 all over 1 over Z3 plus 2 plus 1 over Z2 plus 8 minus J5. So, take note na yung Z1 natin, nakastore yan kay A. Tapos, yung Z3 nakastore kay C. Tapos, yung Z2 nakastore kay B. So, recall na lang natin yung mga values.
Sige, simulan natin sa parallel. 1 all over alpha C plus 2. Mali. 1 all over 1 over alpha C plus 2 plus 1 over alpha B plus 8 minus 5i. Okay. Equal. Then plus natin kay A, yung Z1. So, yung exact answer is ito. 563 over 45 minus 46 over 5J ohms. In decimal, approximately 12.511 minus J 9.2 ohms. Okay, so yan yung total impedance or equivalent impedance. Okay, next number, ano na yan? 8. 8, sige, let's have 9. Find Z in for the circuit given omega is 10 rad per second. Okay. So, wala naman tayong delta and y dito. Series parallel lang. So, series na nakaparallel kay inductor, right? Pero convert muna natin into impedances. So, for 1/4 farad capacitor, ano yung impedance? ZZ is 1 over J omega C. 1 over J, ano sa omega? 10. Okay, 10 times C, 1/4. 1/4. Okay. So, ilan to? Negative J, 1 over J is negative J. Bale, 10 over 4 is 5 halves. Okay, 1 over 5 halves. Reciprocal, 2/5. What is 2/5? Reciprocal ng 5 halves is 2/5 or 0.4. Okay. So, J, negative J, 0.4 ohms. Tapos, si inductor, 0.5 Henry. Ano yung ZL niya? J omega L. Which is J omega is 10 ulit. Tapos yung inductance, 0.5. So, J times 10 times 0.5, 5. J5 ohm. So, palitan ngayon natin yung mga impedances
yung mga nakuhang impedances kay inductor tsaka capacitor. So, papalitan ko na itong 1/4 farad ng negative J 0.4 ohm. Tapos itong 0.5 Henry papalitan ng J 5 ohms. Pwede na natin kuhain yung input impedance as so series, itong 5 ohm plus natin kay negative J 0.4 na nakaparallel kay J5. Okay, so ang formula natin is kapag parallel, 1 all over 1 over J5 plus 1 over 5 minus J 0.4. Using your calculator, so 1 all over 1 over 5i plus 1 over 5 minus 0.4i. Okay, approximately 2.708 plus J 2.509 ohms. Okay, problem number 9. Number 10. Find input impedance. $25 ohms, J15, negative J50, 30 ohm, 20 ohms, J10 ohms. Hanapin yung input impedance. So, naka-phasor na or naka-impedance na yung mga values. Hindi na tayo magko-convert. So, hanapin na agad natin yung input impedance Zin. So, simulan natin sa dulo. Naka-series yung 30 tsaka yung J10 ohm. Resistor tsaka inductor. So, impedance nun is yung sum 30 plus J10 na itong series ay nakaparallel sa series 20 ohm negative J50. So, parallel sa series na 20 minus J50. Okay, na itong parallel na to is naka-series sa series 25 ohm resistor tsaka J15 ohm inductor. So, add lang natin yung 2, yung 25 plus J15. So, ito na yung total impedance or input impedance, which is same siya sa 25 plus J15 plus applying the formula for parallel impedances, 1 all over 1 over 20 minus J15 plus 1 over 30 plus J10. So, use your calculator ulit. So, input, 1 all over, yung parallel muna, 1 all over 1 over 20 minus 50i plus 1 all over 30 plus 10i equal, then add sa 25 plus 15i. Okay, approximately 51.098
plus J 9.879. 878 lang pala. 878. Okay, number 10, 11. Find Z equivalent. So hanapin yung equivalent impedance given by this network. So mga impedances yung binigay. May real at imaginary part. Ano bang connection nito? Gagamitan ba to ng delta and y or y delta? Actually, hindi na. Kasi hindi lang dinrawing ng para mas ma-visualize nyo ng madali. Okay, medyo binago yung drawing nga lang, pero ano lang to parallel. Okay, kasi check nyo, ito yung node na same connection dito, right? Okay. Same connection ng mga terminal, ng mga impedances. Tapos itong isang node na to, connected din sila lahat. Yung isang paa nila, right? Itong apat na impedance. So parallel, 'di ba pag parallel dapat yung mga terminals ay connected sa taas at sa baba. So parallel lang tong apat. Kung ire-red draw nyo. Connected again, ito sa node, connected sila, common. Yung isang terminal ng mga impedances. Tapos dito sa node na to, connected din sila, common. So ang formula lang nito is yung reciprocal nung sum of reciprocal nung impedances, right? So Zx is 1 all over, 1 over, so dito muna sa 1 minus j ohm, plus 1 over, dito naman sa 1 plus j3, plus 1 over, dito sa j5, then last, plus 1 over 1 plus 2j. Yan. So input nyo lang yan sa calcu. One all over 1 over 1 over 1 minus I plus 1 over 1 plus 3I plus 1 over 5I plus 1 over 1 plus 2I. Okay, approximately or eksakto pala, no? 1 plus 0.5 I ohms. Okay. 11. Okay, 12. Find input impedance Zin.
Okay, find the input impedance, say in, given this circuit. So medyo iba to kasi napansin nyo meron siyang voltage controlled voltage source, di ba? So nakadepende yung value ng voltage source na to dito kay V, which is yung voltage across the 50 ohm resistor. So paano kapag may ganito? May voltage controlled voltage source. So dito sa hanapan nyo ng input impedance na terminal, dito sa dalawa, right? Pwede kayong arbitrarily mag-connect ng source, current source or voltage source. Tapos hanapin nyo yung value nung I in tsaka V in. Then para Ohm's law, makuha nyo si Z in, that's V in over I in, right? So pwede kayong mag-set ng let's say current source or voltage source or maglagay. Sige, try natin maglagay ng arbitrary source, current source, try natin. So magko-connect ako dito ng current source across this terminal. So kayo rin bahalang maglagay ng value. Yung maliit lang na value, let's say 1 angle 0 degree amps. Okay? So ito yung I in. So pwede nyong makuha ngayon dito yung V in. Para makukuha nyo yung say in using the formula nga, Ohm's law, which is V in over I in. So kailangan nating mahanap yung V in. 'Di ba? Paano mahanap yung V in? Kasi yung I in is yung sinet nating 1 angle 0 degree given na siya. Convert pala muna natin into phasor domain. Okay? So yung ating 2 millihenry is, ang formula sa ZL is J omega L. So J omega, ay nakalimutan natin lagay yung omega. Meron pala ditong given, Z in at omega is 10 kilorad per second. Okay, 10 krad. So ang omega natin, angular frequency is 10,000 times L, which is 2 millihenry, or dito natin isulat. 2 times 10 to the negative 3. Okay, edi makakancel nyo tong 3 zeros ng ng 10,000 sa 10 to the negative 3. So ang matitira is J times 10 times 2, J20 ohms. Okay, tapos for capacitor naman na 1 micro. For 1 microfarad, ZZ niya is 1 over J omega C. Dito na lang. 1 over J, again yung omega is 10,000. Then C is 1 micro, so that's 1 times 10 to the negative 3. Okay, so meron kang matitira dito na ilan? So ito ay 10 to the 4th, positive 4. Right? Makakancel mo yung 10 to the 4th, matitira is 10 to the second, negative 2 na lang, right? Which is 1 over 100. So that's, etong 1 over J, negative J, tas reciprocal ng 1 over 100, 100. Okay. Or pwede nga namang input sa calculus. So yung ZZ natin is negative J100. So palitan natin ngayon yung mga values. Copy. So itong 2 millihenry, gagawin ko na siyang J20 ohms. Tapos itong 1 microfarad, gagawin ko ng
negative J100. Yan. Tapos gawin nating mga phasor na rin to. Phasor V. Okay. So hanapin natin si Vin applying KVL, right? So summation of voltage is equal to 0. Okay. At this loop. Sige. Loop I. Okay. So ito yung inassign kong direction ng current clockwise. So lagyan nyo ng sign plus, minus, plus, minus, plus, minus. So sign convention pag nagke-KVL, yung inassign yung direction ng current, check nyo kung saan papasok na polarity ng voltage source or voltage. So dito sa Vin, papasok siya sa negative, right? So negative Vin, then dito sa 50 ohm resistor, okay, papasok siya sa VR, positive. Then sa inductor, papasok siya sa positive din. So VL plus dito sa 2V, okay, papasok sa positive plus 2V. Then dito sa inductor, papasok sa positive, capacitor pala to. Positive, so positive VC. Then wala na, so equate nyo to 0. So bale Vin, transpose nyo na lang dito sa kanan, Vin is equal dito. Okay. Pero makukuha natin yung V. Yung V kasi is equal sa voltage across the 50 ohm. Meron kang 50 ohm resistance, tas yung dadaloy na current is yung input current source na 1 angle 0 degree. So by Ohm's law, yung V is IR, right? Which is 1 angle 0 degree yung current times 50 ohms. So that's 50 angle 0. Okay? So palitan natin, bale dahil series itong resistor, inductor, tsaka capacitor, ang formula lang is Ohm's law, right? So common yung current nila na I times yung sum ng mga impedances. 'Di ba? Ohm's law. So yung kay VR, ang impedance niya or resistance is 50, right? 50. Kay inductor, positive J20. Okay, para sa VL. Tapos kay VC, ang impedance niya is negative J100. So minus J100. Ito na yon yung VR plus VL plus VC. Tapos itong 2V plus 2 times V, which is 50 angle 0 degree, equal to Vin. Pero yung I natin is given as, ano yung I natin? Yung input current 1 angle 0. Okay, so pwede nyong i-input yan sa calcu. Makukuha nyo si Vin. So 1 angle 0 times 50 plus 20i minus 100i plus 2 times 50 angle 0. Okay. 150 minus 80J volts. Okay. Tapos, meron ka ng Vin, tsaka yung given na In, yung sinet natin is 1 angle 0 degree amps. Makukuha mo na si Zin as Vin over In. Ohm's law. So, 150 minus J80 divided by 1 angle 0. So, yun pa rin yan. Kasi 1 angle 0 is parang 1 lang, di ba? Kasi yung phase niya is 0. So,
150 minus 80i, mali, 80i sa taas. 80i over 1 angle 0. Same pa rin. 150 minus 80i yan. So, yung input impedance is 150 pala, sorry. 150 minus J80 ohms. Okay. Number 12. Sige, 13. Find ZT and I for the circuit. Thirty angle 90 degree volts, 4 ohms, negative J10 ohms, 6 ohms, J8 ohms. So, ito yung current. So, hindi naman tayo magwa-Y and delta, series to parallel lang. Tapos, naka-phasor domain na tayo. Diretso na natin is circuit analysis. So, hanapin muna natin si Zin, right? So, bale, Zin is, so ito, series, si 6 kay J8, na itong series ay nakaparallel kay negative J10. So, ipaparallel kay negative J10, na yung parallel ngayon na ng connection na to is naka-series kay 4 ohm. Okay? So, i-add natin 4 ohm dito. So, computein natin mamaya kung anong mako-compute. Ipa-plug in natin sa total current I, which is Ohm's law, V over Zin. Yung V natin is 30 angle 90 degree divided by itong Zin. So, nakalimutan ko pala ang gamitan ng formula. Ang formula dito sa parallel, di pa natin nasusulat yung formula. 4 plus, so yung sum of reciprocal nung sum of reciprocals na lang. So, 1 all over 1 over negative J10 plus 1 over 6 plus J8. So, gamit calcu, so 1 all over 1 negative 10i plus 1 over 6 plus 8i. Okay. And then, plus 4. So, 19 minus 5J ohms. Okay. Yan yung i-divide ngayon natin sa voltage. 19 minus J5. Makukuha natin yung current. So, I is 30 angle 90 divided by 19 minus 5i. Okay. In polar, shift to 3, approximately 1.527 angle 104.744 degree. 744 degree amps. So, ito yung sagot. Ito yung current. Ito yung Zin.
Okay, next. Sige, 14. Find ZT and I again for the given circuit. Four ohm, negative K6, 3 ohm. Okay, hanapin daw uli yung SAT tsaka yung current I for the given circuit. So, ganun ulit. Naka-phasor naman na, naka-impedances, terms of complex numbers na tayo. So, pwede na nating hanapin yung ZT. So, ZT is, sa simulan natin dito, parallel to, di ba? Parallel itong series 4 ohm, negative J6, saka series 3 ohm, positive J4. So, 4 plus or minus na siya, 4 minus J6 na nakaparallel dito sa series 3 plus J4. Tapos itong parallel na to is naka-series kay 2 plus 2. So, ang formula natin is 2 plus. So, yung formula for the parallel, 1 all over 1 over 4 minus J6 plus 1 over 3 plus J4. Sige, maya natin compute. Makukuha si current ngayon, Ohm's law, V over ZT. So, yung V natin is 120 angle 10 degree divided by whatever yung ZT na mako-compute dito. Sige, gamitan natin ng calculator yung ZT muna. So, 1 all over 1 over 4 minus 6i plus 1 over 3 plus 4i. Okay, then plus 2. Approximately 6.830 plus 1.094 J ohms. Ito yung sagot sa impedance. Okay. Sige, shift store A na lang natin. So, yun yung i-divide natin ngayon dito. 6.83 plus J 1.094. In-store na natin sa A. So, recall na lang natin. So, 120 angle 0 divided by alpha A. So, convert natin into polar, shift to 3. Okay. Approximately, si current ay 17.348 angle negative 9.103 degree. So, ito yung sagot sa current. Okay, so sige, hanggang dito na lang muna. Sige, mag-solve pa tayo ng more problems. Meron pa tayong part 3 nito. Nitong same topic, abangan nyo.
para mas ma-expose pa tayo sa more problems with this topic. Okay, sige, end ko na yung live stream. Thank you for watching. I hope you learned something from this video. God bless everyone. Aral lang lagi mabuti. Okay, I wish you all the best. Sana mapasa niyo lahat ng subjects niyo this sem. Padayon lang future engineers. God bless everyone. Bye-bye.